What's up guys? Another day, another video na naman. Here's the part 2 of our Baguio trip. Pumunta nga pala kami dito sa Bell Church Temple or ano mga ba yung tawag doon, hindi ko na alam. Pero yon, mahabang lalakarin na naman siya and literal pagpasok mo kala mo nasa Dragon Ball ka. Ang ganda ng ambience dito guys and well-maintained yung temple. Alam nyo guys, medyo nagsisisi ako nung pumunta ako dito kasi hindi ko man lang inalam yung history or hindi ako masyadong nagbasa doon sa mga nakasulat dito. Kasi parang feeling ko kailangan ko na umakyat, kailangan ko matapos to. Pagpapawisan na naman ako. Yun yung mga nasa isip ko that time. And gusto ko na siya agad matapos. Apaka walang kwenta no? So, ang daming tilapia guys. Nagulat nga din ako tilapia eh. Di ba dapat koi fish? Anyways, ang dami kong ebas. Hindi naman ako yung nagme-maintain. Nagsisi nga din pala ako guys kasi hindi ako mismo pumasok doon sa parang church nila. So, hindi ko na basa yung mga history din. Anyways, bawal din kasi mag-pick sa loob kaya hindi na kami pumasok. So, umakit na kami agad and hindi na namin pinuntahan din yung other side, yung parang temple na temple kasi mas mataas siya doon sa inakyat namin which is yung Bell. So, doon na lang kami pumunta sa Bell kasi yun yung mas malapit. Mabilis lang kami dito guys, mga 30 minutes lang kami tapos nagpicture lang tapos alis na. Gusto kasi namin madaming mapuntahan kaya sinusulit namin yung isang buong araw kasi nga 2 days, 1 night lang kami dito. So, next stop namin is pumunta kami dun sa Strawberry Farm na sobrang dami mong makikitang good finds and mura siya mga te, lalo na yung mga gulay nila. Sayang nga lang guys kasi nung pumunta kami dito, walang harvest or hindi siya season ng strawberry. So, wala kaming na-harvest. Pero, alam mo, mabubusog ka dito kaka-free taste. Halos lahat ng nagbebenta ng ice cream dito guys, sasabihin nila, tikman nyo po sir, alam mo, gawang strawberry talaga to, original, ganyan-ganyan. And promise guys, masarap talaga siya. Sulit naman yung 50 pesos mo. May mga pa-free taste din ng mga fruits like oranges, apple, basta kung ano yung matapat sa'yo na tendera, tapos kung ano yung ino-offer niya, ipapa-free taste niya sa'yo. Tapos meron ding grapes, saka yung, ano ba yun, kakanin. Basta may parang suman na pinipig, basta ganun, masarap siya guys. Huwag nyo nga palang kakalimutang mag-sunscreen at magdala ng payong kasi medyo mainit dito and kahit malamig yung simoy ng hangin, medyo mainit pa rin yung sikat ng araw. Sayang naman yung project natin mga ante, di ba? Maganda to pang Instagrammable pic, parang ito lahat ng may-ari ng farm dito. So anyways, punta naman tayo dun sa mga pasalubong na. So ito talaga yung pinaka the best para sa akin kasi nakakuha ako dito ng earrings worth 3 for 100. 'Di ba? Ang ganda, pack na pack. So, dalawa yung binili ko, isang sunflower na malaki, tapos isang sunflower na maliit, tapos yung strawberry. Tapos ito pa, yung gulay nila 3 packs per 200. Tapos yung binili kong broccoli na yan, 100 pesos lahat na yan. O, di ba napakasulit. Tapos meron silang parang chop suey package, yun yung tawag nila doon. 70 pesos lang dito. Sa iba guys, 150 or 100 pesos. The best yung mga gulay nila dito. Dito kayo bumili kung pupunta lang din kayo dito kasi sobrang mura niya talaga. Syempre, baka sabihin nyo, puro ko pre-taste, di ba? Bumili din kami. And ang sarap ng avocado ice cream nila. Retail na nagawa din talaga siya sa avocado. And ang laki ng kagat ni babe, di ba? Nakakabuisit. Ang ending, akin ng strawberry. Actually, mas masarap yung strawberry. Kaya, pre, kinuha ko. Next stop naman namin, pumunta kami dito sa Irigorot something. So, ito pa lang guys, natatawa na ako kasi wala pang trail. Aakit ka na kagad, wala pang entrance. Kumbaga, hindi mo pa bayad, hindi mo pa nasusulit yung bayad mo sa Igorot Stone Kingdom. May lalakaran ka na kagad. So, puro siya paakit guys. O nakakapagod din talaga siya. Hindi na ako nag-ice cream kasi syempre nakakaumay. Puro ice cream. Saka nagpapapayat ako do. Madami ding souvenir items dito. And yung mga souvenir items dito, in fairness, dito mo lang siya makikita. Yung iba, hindi ko sinasabing lahat, pero yung iba, dito mo lang makikita. So, ano din siya, mga good finds din. Pagpasok mo guys, sobrang maa-amaze ka dahil puro bato talaga siya na parang pinagpatong-patong, parang ganun. Tapos, nakaka-amaze lang yung gawang Pinoy or gawang Igorot. Ano ba talaga? Charot. Maganda sana guys kung merong parang pa-tour guide or nagsasabi na ito siya, ganito siya, bla bla bla. Kumbaga siguro binabayaran din yun. Ewan ko. Pero ayun, sana may mga pa ganong eksena lang para at least, 'di ba? Alam namin yung history ng lugar, hindi lang siya for the peak, for the clout. Charot. So, yun sana. Bungad pa lang nito guys, medyo na ano na ako kasi sobrang daming tao. Ako kasi yung tipong tao ngayon na hindi na ako sanay na madami yung tao siguro dahil nag-pandemic, tapos lagi lang ako nasa bahay. Medyo hindi na ako sanay, medyo parang hindi ako makahinga sa part na yan. Siguro ganun lang talaga, nagbabago yung behavior ng tao over time. Wow, sa behavior!
Kasi believe me or not guys, napaka-outgoing kong tao before and gusto ko ganyan, masaya, marami, ganyan. Pero ngayon, parang gusto ko na ng chill vibes. Minsan nga, feeling ko anti-social na ako. Pero siguro ganun talaga pag umiidad na, mas gusto ng peaceful life. Actually guys, hindi namin siya masyadong naikot kasi ang daming ganap both sides. Nasa gitnang part lang kami and medyo nagugutom na din siguro kami dito kaya hindi na kami nakaakyat-akyat kasi mahabang lakaran talaga siya. And nakakainis yung kasama ko dito kasi meron akong ina-achieve na look na ikot-ikot kaso hindi siya cooperative. Nakakabwisit. Narealize kong arte ko dun. After nyan, dumiretso na kami sa Korean Palace. Ito yung sikat na sangyupan dito sa Baguio and halos puno sila. Masarap naman kasi talaga siya. 2 beses na ako actually nakakain dito. Buffet style siya na sangyup. Meron na din naman silang mga pre-cooked na food para at least kung gutom ka na, pwedeng yun muna yung kainin mo dahil magluluto ka pa. Medyo hassle lang guys kasi nasa labas kami nakapwesto. Unlike kapag nasa loob ka, mas mabilis ka makakakuha ng pagkain. Dito medyo malayo yung lakalakar. Hindi naman sobrang layo. Pero ayan, ang gusto ko sa kanila, complete na yung side dish nila and masasarap yung pork and beef nila guys. Pwede din pala kayo dito guys mag-costume pero hindi ko na ginawa kasi wala akong kasama na hiya ako umeksena. So ayun, it's time to eat. Okay lang naman sa akin kahit ano basta masarap. After namin kumain, pumunta na kagad kami sa The Mansion. Dati nakakapasok kami dito pero like sa loob lang ng gate, hindi sa loob ng bahay kasi nga bawal since para siya sa president natin. Just as in kaka-announce lang ng September 8 na pwede nang pumasok doon sa pinaka-mansion. So, parang ginawa nilang museum yon. And, ang tagal ko na nagbabagyo, pero laging sa gate lang kami pwedeng pumasok. And definitely, naku-curious talaga ako kung ano yung laman niya sa loob. Kaya, sa next punta namin, pupunta rin ako dito. So, open siya from Tuesday to Sunday, 9 a.m. to 5 p.m. No entrance fees. Pero, limited lang sa 20 people inside at a time to preserve the tourist spot. Kasi na talaga yung mga aso ko Anyways, ayoko na mag-edit, no? Bahala na kayo dyan. Tapos, ngayon ko lang na-realize guys, na yung iconic na lang fountain sa Baguio, tapat lang pala nung The Mansion. Anyways, ang ganda dito guys. As in, ang dami mong pwedeng pagpicturean. Tapos, ang ganda ng arrangement ng mga pine trees. Talagang mafe-feel mo nasa Baguio ka. Sa dulo na ito guys, madaming souvenir shops and kainan. Medyo paulan na din ng mga bandang oras na to. Kaya nagmamadali na kami makapunta dun sa pinagparkan ng aming driver. And nakakaloka kasi biglang may makapal na fog na dumating na as in para kanyang kakainin. Ganun yung feels and sobrang lamig. At dito na nagtatapos ang lahat ng outdoor activities namin kasi after neto magdamag ng umulan sa Baguio. As in hanggang makauwi kami, umuulan siya. Pumunta kami dun sa Mines View pero since maulan at feeling namin wala din kaming makikita, hindi na kami pumasok. Kaya nagpalipas na lang kami ng oras dito sa Chocolate de Baterol. Super cozy ng ambience dito, chill vibes, saka alfresco dining siya. Ewan ko kung yun yung pinakatawag doon. Pero ayun, maganda yung ambience dito. Pinakasikat talaga sa kanila guys, yung chocolate de Baterol nila. And syempre, excited tayong tignan siya. And ito mga pala yung menu nila. So, price ranges to 70 pesos to 500 pesos. Not bad na din. Kasi para makakain ka sa masasarap na kainan, parang ganun na din naman yung presyo. Hindi lang sa Baguio kung hindi sa Metro Manila. So, ito yung chocolate de Baterol na pinagmamalaki nila, which is masarap naman siya. And meron lang pala siyang peanut guys, kaya feeling ko yun yung nagpapalapot sa kanya. Hindi ko alam kung panis yung lawoy ko o mapait talaga siya kasi may peanut. Ewan ko, pero masarap naman siya. Pero mas bet ko pa rin yung Cafe de Baterol ng Balayda ko sa Tagaytay. Siguro kulang. Kulang lang sa sweetness because I have a sweet tooth. Charot. Pwede naman manghingi ng extra condensed to make it more creamier and extra sweet. So, ayun, umorder din ako ng champurado kasi syempre, craving satisfied tayo. Para lang siya namang lasa nung chocolate nila. Pero may kanin. So again, honest review lang siya. Masarap siya pero mas bet ko pa rin yung sa Balayda ko. Umorder din sila nung turon. Tinikman ko lang din. Medyo nasobran lang siguro sa asukal. Pero okay na din. After humina ng ulan, it's time for dinner. Dumaan lang kami dito sa La Peral, yung old haunted house sa Baguio. Sabi nila may mumu daw dito. Pero inayos siya, ni-restore and ngayon maganda na siya. Restaurant na siya. Hindi kami pumasok kasi nung time na yun, walang tao. As in, nakakatakot kasi magagabi na din. So, yung kuya kasi pinipilit kami pumasok para tignan yung menu. So, medyo natakot kami knowing the background. Kaya, ayun, hindi kami pumasok. Pero nung ni-research ko siya, guys, sa YouTube, guess what? Nagmamay-ari na pala sila ng Zambranos, yung reporter sa TV Patrol. And ang ganda niya sa loob, kaya definitely babalik ako dito next time para kumain. Hindi ko alam yung basa, guys, no? Wag nyo akong i-judge. Pero, Marauders Brew? Hindi ko alam. Pero dito na kami nagpalipas ng gabi hanggang sa umuwi kami. So, ang ganda niya sa loob kasi Harry Potter inspired siya
na theme. Tapos parang bahay siya, old house siya, na ginawang restaurant. Parang uso nga sa Baguio yung mga gano'n. Two floors siya, may books, may games, ang dami mong pwedeng gawin dito. So definitely parang tambayan talaga siya. Parang ang pinakauso dito guys, yung beer butter nila or ano ba yung tawag nun? Nakalimutan ko na, wala na akong time para alamin pa. Anyways, hindi din ako kasi kumain dito since busog pa nga ako from Sangyup tapos may merienda kami na Victoria's Bakery. So, hindi na ako nakakain or hindi na ako nakapag-order dito. Yung Victoria's Bakery, yun yung pinakasikat na parang cream puff dito sa Baguio. And nakikita ko din siya sa mga vlogs. Mamaya makikita nyo siya. Pero, ayun, sayang wala yung chocolate kasi ubusan din talaga siya. Anyways, libre lang naman kaya wag ako magreklamo. Ang kinain ko yung cookies and cream. Masarap siya guys. Saka yung kay Jowa naman. Hindi ko maalala kung cheese or mango. Pero masarap din siya. Naglaro lang kami ng Uno dito guys. Kwentuhan. Tapos after nun, uwian na. Medyo nakakabitin lang yung Baguio trip namin kasi 2 days, 1 night lang. And then yung second day pa namin umulan. So ayun, we ended our Baguio trip with fireworks. So thank you for watching. Ang dami kong eba sa vlog na to. Pero see you on my next vlogs. Bye-bye!